Magandang araw sa ating lahat. Sa mga viewers ngayon, humihiling po ako ng suporta bilang pag-like and share ng videong ito. At panoorin na rin ang mga YouTube ads. Halina't atin nang panoorin ang pangangaral ni Brother Eli Soriano. Ngayong gabi, kung natatandaan po ninyo ang ating topic nung nakaraan, ang ating pong pinag-aralan nung nakaraan ay yung bayan ng Diyos, ukol po sa kaligtasan ng ating serye. Nung pong nakaraan ay ang ating pinag-aralan yung bayan ng Diyos, na ang Diyos nagliligtas kasama sa pagliligtas ng Diyos ang bansang Pilipinas. Nakita nating may pangako ang Diyos sa Biblia na ililigtas niya ang kanyang bayan sa silanganan. Tayo po ay nasa silanganan. Nasa dako po tayo ng sinisikatan ng araw na ayon po doon sa hula, magliligtas ang Diyos ng kanyang bayan sa lupaing silanganan. Meron pang isang katugon na hula yun sa Malakias Kapitulo 1. Ganito po ang ating mababasa. Sapagkat mula sa sinisikatan ng araw hanggang sa nilulubugan niyaon, magiging dakila ang aking pangalan sa mga hentil. Ayun, sabi po ng Diyos, mula sa sinisikatan ng araw hanggang sa nilulubugan niyaon, magiging dakila ang aking pangalan sa mga hentil. Dito makikita nyo, dalawang direksyon ng mundo ang tinutukoy. Mula sa sinisikatan hanggang sa nilulubugan. Meron hong kasali, hindi kasali dito ang dalawang direksyon eh. Ang tinutukoy dito yung este at saka yung weste. East and west. Hindi kasama yung north and south sa partikular na hulang to. Mula sa sinisikatan ng araw, magiging dakila ang aking pangalan sa mga hintil. Wika ng Diyos sa hula. At sa bawat dako ay paghahandugan ng kamangyan ang aking pangalan. Ayun. At paghahandugan ng wika ng kamangyang ang aking pangalan. Yung insenso. Ano ho? Ito yung nabasa ng mga pare. Kaya nung mabasa nila, pag may misa, meron silang insenso. Alam nyo ba yon? Natatandaan niyo? Ako nakita ko kasi yun eh. Ngayon, sabi ng Diyos, sa sinisikatan ng araw, magiging dakila ang pangalan niya at paghahandugan ng kabangyang o insenso. Tanungin natin ng Diyos, ano kaya yung insenso o kamangyang na ihahandog? Yung ba yung pampaamo sa kalapati na pinapausok? Yung ba yun? Pakinggan nyo sa interpretasyon ng Biblia. At pagkakuha niya ng aklat, ang 4 na nilalang na buhay at ang 24 na matatanda ay nangagpatira pa sa harapan ng kordero, na ang bawat isa'y may alpa at mga mangkok na ginto na puno ng kamangyan, na siyang mga panalangin ng mga banal. Sa interpretasyon po ng Biblia, nung ipakita kay San Juan yung 4 na nilalang na buhay at ang 24 na matatanda sa langit, meron silang mga mangkok na ginto na puno ng kamangyang, na siyang panalangin ng mga banal. Therefore, yung kamangyang ho, hindi yung literal na kamangyang na papausukin kagaya no, pinapaikot-ikot sa altar. Hindi mo yun. Ang tinutukoy na kamangyang na iaalay sa Diyos mula sa sikatan ng araw, yun ho yung kamangyang na panalangin ng mga banal. Impliedly, magkakaroon ng mga banal sa silanganan. Yan. Alam nyo, sa ating relihiyong kinagisnan, ang mga banal, puro taga-Europa eh. Puro taga-Europa. Dito sa atin, iisa lang ang banal. Para tayo naiinsulto rito eh. Biro mo, 400 years na tayo rito sila sa ating bansa, iisa pa lang ang banal na Pilipino.
Hindi pa purong Pilipino, Chinese pa. Ewan ko kung naiisip nyo yun. Kaya po, hindi po totoo na ganun ang sitwasyon. May hula na magkakaroon ng mga banal sa silanganan, maghahandog ng panalangin sa Diyos. Yun ang simboliko ng kamangyang. Ngayon, dito sa bansang Pilipinas, may pangako kasi sa Biblia, gaya ng binasa natin noon, na ililigtas ng Diyos ang kanyang bayan sa lupaing silanganan. Sabi po sa Biblia, may magkakaroon ng bayan ng Diyos dito sa Pilipinas eh. Ewan ko kung kayo'y naniniwala. Ang Pilipinas kasama sa hula ng Diyos sa pagliligtas, magkakaroon ng bayan ng Diyos na ililigtas sa Pilipinas. Ngayon, lahat naman ng relihiyon dito sa atin sa Pilipinas, payag na mayroon ng bayan ng Diyos sa Pilipinas na ililigtas ang Diyos. Sabi ng Iglesia ni Cristo ni Manalo, ang bayan daw ng Diyos, sila. Ang sabi naman ni Almeida, sila raw ang iglesyang itinayo ni Jesus. Ngayon, pero naman, ang paniwala, yun daw bayan ng Diyos, yun daw ang El Shaddai ni Mike Bilarde. Hindi nga natin malaman kung sino bayan ng Diyos, di ba? Pero, yan po ang ipinangako kung liliwanagin natin ngayon. Ano-ano ang mga pagkakakilanlan sa tunay na bayan ng Diyos? Nakita po natin noong nakaraan, ang bayan ng Diyos, unang-una, tinatawag sa pangalan ng Diyos. Natatandaan niyo po noong nakaraan. Sabi ni Daniel, ganito't gusto kong ulitin para maiduktong natin sa ating kaisipan. O Panginoon, dinggin mo. O Panginoon, patawarin mo. O Panginoon, iyong pakinggan at gawin. Huwag mong ipagpaliban alang-alang sa iyong sarili, O Diyos ko, sapagkat ang iyong bayan at ang iyong mga tao ay tinatawag sa iyong pangalan. Yun. For thy people and thy city is called by thy name. Ang iyong bayan at ang iyong mga tao tinatawag sa iyong pangalan. Kaya hindi pwedeng hindi kasama yung pangalan ng Diyos eh. Kaya ho sa Biblia, ang nakasulat, Iglesia ng Diyos eh. Napakarami hong talata, Iglesia ng Diyos ang nakasulat. Yung bayan ng Diyos, Iglesia ng Diyos. Tinatawag sa kanyang pangalan sapagkat siya ang may-ari. Isipin nyo, mga kababayan, gaya nung sabi ko sa inyo nung nakaraan, asawa ni Pedro. Siyempre, pangalan ni Pedro nakakabit. Anak ni Pedro, kalabaw ni Pedro, bahay ni Pedro, lupa ni Pedro. By lahat ng kay Pedro, pangalan ni Pedro nakadugtong. Pag yung anak ni Pedro, tinawag mong anak ni Juan, malaking gulo yun. Hindi tama yun. Wala sa ley yun. Ganon din naman yung sa Diyos. Hindi po mapayag ang Diyos na yung kanya tawagin sa pangalan ni Aglipay o sa pangalan ni Wesley. Dito sa Cavite, alam ko maraming Wesleyan eh. Ba't naman tayo papayag tawagin tayo sa pangalan ni Wesley? Ni John Wesley. Wesleyan ang tawag nila. Doon naman sa Ilocos, Aglipayans, mga alagad ni Aglipay, ni Gregorio Aglipay na isang Ilocano, na kababayan ng aking tatay. Oh. Sa Biblia, yung bayan ng Diyos, sabi sa Biblia, yun ay tinatawag sa kanyang pangalan. Ngayon, nung mabasa ito ng mga pastor, kasi nakasulat sa Biblia, maraming sulat. Iglesia ng Diyos, Church of Christ, o Church of God, Ecclesiarum Dei, nakasulat. Iglesia de Dios, Iglesia ng Diyos, ang daming talata. Nag-agaw-agawan ngayon. Sa Pilipinas, mayroon 20 iglesia ng Diyos na mahigit. Kami naman, di naman kami iglesia ng Diyos. Kami mga kaanib. Ang iglesia ng Diyos nasa Biblia. Kami hindi ng Diyos sa Biblia.
pinagtatanggol ko lang at ipinangangaral ko na yung iglesyang nasa Biblia ay iglesia nga ng Diyos. Pero hindi ho sapat na batayan yung pangalan eh, mga kapatid. Kasi, na-fake yung yung pangalan eh. Di ba? Kagaya halimbawa ng isang sikat na pantalon o isang sikat na marka ng t-shirt. Kaya, yung pangalan ng Diyos, pwede ring ipangalan yan sa mga hindi totoong sa Diyos eh. Pakinggan nyo sa 139:20 ng Aklat ng Awit. Sapagkat sila'y nangagsasalita laban sa iyo ng kasamaan at ginagamit ng iyong mga kaaway ang iyong pangalan sa walang kabuluhan. Ayun, sabi ng Biblia, nagsasalita sila laban sa iyo ng kasamaan. Ginagamit ng iyong mga kaaway ang iyong pangalan sa walang kabuluhan. Tanyo? Kaya hindi lang ho yung totoo ang gumagamit sa pangalan ng Diyos. Pati yung kaaway ng Diyos, ginagamit yung pangalan niya. Ay hindi ba yung mga manghuhula, ginagamit din ang pangalan ng Diyos? Yung manluloko ng liligaw, ginagamit din ang pangalan. Pexman ika, God knows how much I love you. Ikaw lang ika ang babae sa buhay ko. Yung pala'y panpito na yun. O ginagamit pa yung pangalan ng Diyos, ano? Yung tindera sa palengking gustong tumubo ng malaki. Kano ba ikayan? 28. Ang mahal naman, wala bang tawad? Wala, 28 na nga ikayan eh. Alam mo, magkano po nandyan? 27. Piso lang nga ikatubo ko dyan, Pexman. Alam ng Diyos yun. Pero mo, sa halagang piso, gagastusin mo yung pangalan ng Diyos. Kaya natutupad sa yung sinabi sa Biblia, ginagamit ng kaawayan. Kaya hindi naman lahat ng nagsasabing sila'y iglesia ng Diyos, sila ang tunay na bayan ng Diyos. At miski sabihin pang iba ang pangalan nila, El Shaddai, Iglesia ni Cristo, paano malalaman kung sino talaga ang bayan ng Diyos? Meron pong mga palatandaang inilagay ang Diyos sa kanyang bayan. There are distinguishing characteristics and marks that will show us which is the real people of God. Sino yung bayan ng Diyos? Yan po ang ating iisa-isahin ngayong gabi sa pagtuturo ng Biblia. Umpisahan po nating magbasa. Unang-una yung bayan ng Diyos, tinatawag sa kanyang pangalan. Ano? Papaano maaaring yung pangalan ng Diyos maging karapat-dapat dun sa pinagkapitan? Kasi alam niyo yung pangalan, ikinakapit yan dun sa karapat-dapat pagkapitan eh. Naniniwala po kayo, Roy. Kasi, halimbawa hindi na lang po uso ngayon yun eh. Pero kung babalik tayo sa panahon ng mga lingkod ng Diyos, alam nyo, stricto sila sa pangalan nun eh. Kung minsan yung karakter mo, yun ang pangalan mo eh. Kagaya halimbawa ni Maria. Alam niyo po ba kahulugan ng pangalang Maria sa Hebreo? Yun po'y beautiful, maganda. Kaya pag tinawag na Maria, maganda. Mahahalata nyo, si Maria Magdalena, isang patutot, Maria pangalan. Palagay ko, hindi naman pwedeng mag-call girl pagkapangit no? Walang bibili. Talaga, impliedly, maganda yung Maria. Ngayon ho, yung Maria, itinatawag na yun sa sungad-ngadang ilong, tad-tad ng bulutong, marami ang pangit, pero ang tawag Maria. Hindi tamang pagkapitan. Diba? Halimbawa, kagaya nung pangalang, baka naman tayo maka-offend, Hindi naman talaga kasi nawawala yung pangit sa mundo eh. Pinahahalimbawa lang ho natin na yung paggamit ng pangalan dapat naka-eksakto sa pinaggagamitan eh. Halimbawa, tinawag mo
ang isang bagay na hindi nararapat sa kanya, yung pangalan, mali na eh. Parang yung ginto. Pangalan yon. That is a common name. Pag yun itinawag mo sa tanso, mali eh. Manggagancho ka eh. Biro mo tanso, tinatawag mo ginto. Yung puwit ng baso, tinawag mong brilyante, malaki diferensya nun. Halimbawa, samahan ang tulisan at magnanakaw. Tinawag mo iglesia ng Diyos, tama o hindi? Mali yun. Tulis at magnanakaw yung mga yan eh. Tatawagin mong iglesia ng Diyos. Kaya, ang isa sa mga palatandaang dapat nating makita, yung pangalan, mayroong karapat-dapat pagkapitan. Ayon sa Biblia, kung ang isang samahay talagang sa Diyos, o ang isang samahay talagang bayan ng Diyos, karapat-dapat matawag na bayan ng Diyos, kanino dapat ikapit yung pangalan ng Diyos para maging tunay na bayan ng Diyos? O, pakinggan nyo, babasa tayo sa isang talata ng Isaias 43, versikulo 7. Ganito nakasulat. Bawat tinatawag sa aking pangalan. Ang Diyos ho ang nagsasalita sa talata. Sabi ng Diyos, bawat tinatawag sa aking pangalan at yaong aking nilikha ay sa aking kaluwalhatian, yaong aking inanyuan, oo, yaong aking ginawa. Ayun. Yun ang tama. Yung tatawagin sa pangalan ng Diyos, ang gusto ng Diyos, yung kanyang ginawa, yung kanyang inanyuan, yaong kanyang nilikha. Ngayon, pag ang isang samahan, hindi Diyos ang may gawa, hindi Diyos ang nagtayo, masamang tawagin mong sa Diyos yun eh. Bakit? Hindi naman sa Diyos eh. Ang pamantayan ng Diyos, yung tatawagin sa kanyang pangalan, yung kanyang inanyuan, yung kanyang ginawa, yung kanyang nilikha sa kanyang kaluwalhatian. Sabi niya. Ngayon, mag-imbestiga ka sa mga relihiyon ngayon. Sinong nagtayo ng Iglesia ni Kristo? Nakasulat ho sa rehistro sa Bureau de Comercio noong 1914, Hulyo 27, nakasulat ang ganito. Los fundadores de esta sociedad religiosa son señores Felix Manalo, Raimundo Mansilungan, etc., etc. Yun ang nakasulat sa rehistro ng Iglesia ni Cristo. Ang nagtayo ng Iglesia ni Cristo sa Pilipinas, the founders of this society are the following: Felix Manalo, Raimundo Mansilungan, etc., etc. Inaamin sa rehistro ng Iglesia ni Cristo na ang nagtayo ng kanilang iglesia ay si Ginoong Manalo. Sa Biblia, yung tinatawag sa pangalan ng Diyos, yung nararapat tawagin, ang Diyos ang may tayo. Puntahan mo El Shaddai. Sino nagtayo? Si Bilardi, nakalagay eh. The founding chairman. DWXI Prayer Partners Foundation Incorporated, founded by Mariano Mike Bilardi. Diba? Tignan mo mga relihiyon. Inaamin nilang sila ang nagtayo. Paano mo ngayong mararapat na ilapat sa iyo yung pangalan ng Diyos? Ang sabi ng Diyos, yung kanyang bayan na tinatawag sa kanyang pangalan, dapat siya ang nagtayo. Siya ang lumikha. Siya ang gumawa. Yan. Pag-isipan nyo yan, mga kababayan. Isa pa. Yung sa Diyos, kung bayan ka ng Diyos, may isang mapapansin sa'yo. Alin yun? Pakinggan nyo.
Sa ikalawang Korintos 6, versikulo 14 hanggang 18, ganito po ang ating mababasa. Huwag kayong makipamatok ng kabilan sa mga di nagsisisampalataya, sapagkat anong pakikisama mayroon ang katwiran at kalikuan, o anong pakikisama mayroon ang kaliwanagan sa kadiliman, at anong pakikipagkasundo mayroon si Kristo kay Belial, o anong bahagi mayroon ng sumasampalataya sa di sumasampalataya, at anong pakikipagkaisa mayroon ang templo ng Diyos sa mga Diyos-Diyosan, sapagkat tayo'y templo ng Diyos na buhay, gaya ng sabi ng Diyos, mananahan ako sa kanila at lalakad ako sa kanila, at ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aking bayan. Ayan. Sabi ng Diyos, pwede bang pagsamahin yung dilim at liwanag? Hindi. Meron bang pakikisama ang kalikuan sa katwiran? Hindi rin. May pakikipagkasundo ba si Kristo kay Baal? Hindi rin. Hindi makikipagkasundo si Kristo kay Baal. Diyos-Diyosan si Baal eh. Si Kristo'y tunay na Diyos eh. Meron ba ikang pakikipagkaisa yung templo ng Diyos sa mga Diyos-Diyosan? Gaya ng sinasabi ng Diyos, mananahan ako sa kanila, lalakad ako sa kanila. Ako'y kanilang magiging Diyos at sila'y magiging aking bayan. Ano ho ang isang palatandaan ng bayang sa Diyos? Nandun ang Diyos. Nandun. Nagtataka lang ko sa mga born again eh. Bayan daw sila ng Diyos. Tapos ang paniwala, God is everywhere. Ang Diyos daw kahit saan nandun. Kahit saan pala nandun, ba't umalis ka pa sa Katoliko? Ba't nag-born again ka pa? Kahit saan pala nandun. O di kahit sa iglesia ng mga manluloko, sumama ka at nandun din ang Diyos. Kahit saan nandun ang Diyos eh. Sabi sa Biblia, kay liwanag, ano sabi ng Biblia? Sabi ng Diyos, lalakad ako sa kanila, tatahan ako sa kanila, sila'y magiging aking bayan, ako'y magiging kanilang Diyos. Therefore, ang isang katangian ng bayang sa Diyos, kasama nila ang Diyos. Kasama ho nila ang Diyos. Ngayon, kung kasama ng isang bayan ang Diyos, yung isang samahan, kasama nila ang Diyos, ano makikita mong resulta kung kasama nila ang Diyos? Pakinggan nyo, sa isang talata ng Joel, at inyong malalaman na ako'y nasa gitna ng Israel, at ako ang Panginoon ninyong Diyos, at wala nang iba, at ang aking bayan ay hindi mapapahiya magpakailanman. Isa sa mga palatandaang ibinigay ng Diyos, malalaman ninyo ako na ako'y nasa gitna ninyo, o Israel. Akong Panginoon ay nasa inyo, at ang aking bayan ay hindi mapapahiya magpakailanman. Kala nyo ba yung bayan ng Diyos pwedeng hiyain? Mapapahiya? Pangako ng Diyos yun eh. Pag ang kanya, siya'y nasa gitna ng bayan, ang bayan niya'y hindi mapapahiya. Tanong, saan hindi mapapahiya? Oh. Kasi, dapat liwanagin natin sa Diyos. Pag nasa gitna siya ng bayan, hindi kayang hiyain, hindi mapapahiya yung bayan. Saan sila hindi mapapahiya? Pakinggan nyo. Sa 2 Timoteo. Pagsikapan mong humarap na subok sa Diyos, manggagawang walang anumang ikahihiya, na gumagamit na matuwid
ng salita ng katotohanan. Ang sabi ng Diyos sa kanyang bayan, lalo na sa mangangaral, pagsikapan mo ang wikang humarap na subok sa Diyos, manggagawang walang anumang ikahihiya. Bakit? Gumagamit na matuwid ng salita ng katotohanan. Hindi ho kayang hiyain sa paggamit ng salita. Ibig sabihin, kung gumamit ng salita ng Diyos, walang mali. Matuwid kung gamitin. Hindi mo kayang hiyain. Subukin mong hiyain, hindi mapapahiya. Kung ang isang samahay sa Diyos, hindi kayang hiyain ang kanilang paggamit ng salita ng Diyos. Tiyak na tiyak kung gumamit sila ng salita'y tama, hindi mali. Maraming samahan ngayon gumagamit ng Biblia, mali-mali Lalo na pagdating sa pera. Sabi ng Diyos, dalhin ninyo ang buong ikapo sa aking bahay. Malakay 3:10. Sabi ng mga pastor, dalhin ang ikapo. Kapo ay ikapo. Ginagamit yung salita, kanino ba sinabi ng Diyos yun? Sa Pilipinas ba? Mali ang paggamit mo. Sinabi yun sa Israel. Talagang hindi tayo tutol, may ikapo sa Israel, hindi sa Pilipino. Gumamit ng talata hindi para sa kanila. Ikapo sa Israel, kinuha nila. Tanong ko sa'yo, ikaw ba kumakain ng baboy? Sa Israel, bawal ang baboy O ikaw, kinukuha mo yung bata sa Israel. Ba't hindi mo binabawalan ng baboy yung miyembro mo? Masarap ikababoy Mas masarap ikapo dahil yumayaman ka. Kita mo? Pag sinabi mo, ba't hindi bawal sa inyo baboy? Kasi lipas na yan, batas na yan. Lipas na pala yung batas ng pagkain ng baboy. Ba't yung kasama ng batas na ikapo, hindi pa lipas? Kasi pagkakakwartahan yun Halatang halata ka, no? Kita nyo? Kaya madaling matuntun kung bayan ng Diyos, kung hindi. Kung gumamit ng aral, mali Mali. Hindi marunong gumamit ng aral. Yung hindi para sa kanila, kinukuha. Kaya isa yan. Ang isang palatandaan ng bayan sa Diyos, kung gumamit ng aral, tama. Gumagamit na matuwid ng salita ng katotohanan, rightly dividing the word of truth, ang sabi sa Ingles. Isang manggagawang walang ikahihiya sa Diyos at sa kapwa. Pag gumamit ng aral, totoo, hindi panluloko, walang daya. Ang isang palatandaan ng bayan sa Diyos, kung gumamit ng aral, tama. Gumagamit na matuwid ng salita ng katotohanan, rightly dividing the word of truth, ang sabi sa Ingles. Isang manggagawang walang ikahihiya sa Diyos at sa kapwa. Pag gumamit ng aral, totoo, hindi panluloko, walang daya. Ang katunayan, pakinggan nyo sa unang Tesalonica 2, versikulo 3 hanggang 4. Sapagkat ang aming iniaaral ay hindi sa kamalian, ni sa karumihan, ni sa pagdaraya. Yan, ang mga aral nun sa bayan ng Diyos. Ang aming aral, hindi sa kamalian, hindi sa karumihan, hindi sa pagdaraya. Meron diyang aral, daya Bakit? Nabasa ko Alam nyo ba ito? Ewan ko kung natatandaan nyo. Yung matatanda, baka alam ito. Aral ito Alam nyo ba yan? Santa Bula. Yung matatanda, alam yan Original na aral yan Anong aral yan? Ganito yan. Pag Biyernes Santo, bawal kumain ng karne. Natandaan nyo? Tama po ba ako? Hindi. Ngayon, pag nagbayad ka ng sikapatapat, noong panahong una, 25 sentimos yun. Sikapatapat.
Pag nagbayad ka ng 25, pwede ka nang kumain ng karne. Yung bang aral na yun, tama? Kung talagang bawal kumain ng karne, Biyernes Santo, bakit naman yung juice mo, 25 centimos lang, napahinuhod na, pwede ka nang kumain? Ano yun, nalalagyan? Parang pulis, huhulihin ka dahil may kasalanan ka. Pero pag naglagay ka, absuelto ka na. Saan mo mababasa sa Biblia na kailangang magbayad ka para maalis ang kasalanan mo ng pera? Isa ho sa aral yan na alam ng matatanda, hindi ako nagsisinungaling. Yang Santa Bula at saka may isa pang aral. Alam nyo kung ano yon? Ito pa isa. Indulhensya. Alam nyo kung ano yon? May nagawa kang kasalanan, kasala ka, pwede kang mapatawad. Gagawa ka lang ng indulhensya. Para bang pampalubag loob sa Diyos. Bawa, dadalhan mo ng pagkain ng pare, pagpipirito mo ng manok, o kaya mananalangin ka, o kaya gagawa ka ng pabor para sa simbahan, magkakaroon ka ng indulhensya. Ayun. Yan ho, wala sa Biblia yan eh. Gusto nyo pa? Baka naman kayo mabigla magalit kayo sa akin eh. Maraming aral eh. May kasal, primera. May misa, primera. Tanungin mo yung pare, Padre, bakit ho may primera, may segunda, may tercera? Kasi pag ang misa ay primera, madaling mahahango sa purgatorio yung pinagpapamisa. Totoo o hindi? Meron ho niyan eh. Kahit itanggi nyo, sasabihin ko pa rin, meron niya. Saan mo nabasa sa Biblia ang gano'n ng Diyos? Na pag malaki bayad mo, mas mabilis kang maaalis sa purgatorio. Di kawaawa naman yung mahihirap na walang nagpapamisa. At yung maraming pera dahil mga hold-upper, ang dali-daling maliligtas. Bakit? Maraming pambayad sa misa yung primera eh. Yung mga kidnapper ngayon kung kumidnap 5 milyon ang hinihingi eh. O ilang misa na maipapagpamisa mo kung meron kang 5 milyon. Siguradong wala ka na sa purgatorio. Baka sa langit man lumagpas ka eh. Dahil sa dain ng ipapamisa mo. Anong batayan sa Biblia noon? Meron bang batayan yun sa tamang konsensya ng tao? Masamang tao, kayang bumayad ng primera. Yung mahirap na mabuti, walang pambayad sa tersera. Hindi na maaalis sa purgatorio yun. Bakit? Walang pambayad yun kahit tersera eh. Yan ang mga aral na hindi kayang ipagtanggol. Mapapahiya ang magtatanggol niyan. Yung bayan ng Diyos, hindi napapahiya yon. Saan hindi napapahiya? Sa aral. Pagdating sa aral, matuwid ang aral nun. Walang mali. Pakinggan nyo. 21 ni Lucas. Ito'y magiging patotoo sa inyo. Ano yun? Pagtibayin nga ninyo ang inyong mga puso na huwag munang isipin kung paano ang inyong isasagot. Bakit? Sapagkat bibigyan ko kayo ng isang bibig at karunungan na hindi mangyayaring masalangsang o matutulan man ng lahat ninyong mga kaalit. Ayun, sabi ni Kristo sa kanyang mga alagad, bibigyan ko kayo ng bibig at ng karunungan na hindi mangyayaring matutulan ng lahat ninyong mga kaalit. Kaya hindi pwedeng hiyain sa aral yung mga mangangaral na sa Diyos eh. Yung bayan ng Diyos, hindi ho pwedeng matutulan ang aral na itinuturo nun. Isa sa mga palatandaan ng bayan sa Diyos, ang aral tama, walang mali. Pag ang aral mo'y mali-mali, parang matandang nagulat, naku, mahirap yun. Ngayon ho, kung suriin ko mga relihiyon, ang aral mali-mali eh. Bawal uminom ng gamot.
Bawal magpagamot sa doktor. Eh, nung malaan ko pala, yung palang asawa niya, pustiso na yung ipin, ibaba't ilalim. E, paano nangyaring napustisuhan kay bawal uminom ng gamot? Hindi ka ba tinurukan kaya ng anesthesia o kaya ginamitan ka ng... Eh, kung hindi ka nagpagamit ng anesthesia, katakot-takot na tadyak yung aabutin ng dentista mo. Biro mo bawat ngipin bubunutin eh. Ha? Ha? Eh, bawal daw ang gamot eh. Bawal uminom ng gamot. Abay, nung mga anak, yung anak dinala sa ospital eh. Oh, ano yun? Aral mo, pagkatapos ikaw ang lumalabag. Mag-isip kayo. Hindi ho masama na magpantasya, pero ang masamay mabuhay sa pantasya. Napaniwalaan mo, hindi kami tinatabla ng bala ng baril. Bumabalik. Sabi ko, anong klaseng aral yan? Hindi raw sila tatabla ng bala ng baril. Tapos pinakita sa TV, tingnan ninyo si kapatid, binaril. Oh, bumalik ang bala, may peklat. Ay, di tinablan. Paano nagkapeklat kung hindi tinablan? Ano kaya ako yung mga tao na hindi nag-iisip? Sabi ng mga miyembro, hallelujah! Praise the Lord! Anong aral yan? Di tinatablan, nagkapeklat. Paano ka naman, no? Sabi ko nga sa inyo, hindi masamang magpantasya eh, pero masamang mabuhay sa pantasya. Biro mo, pagka ikaw kay hold upin, sabihin mo, hallelujah, praise the Lord, maninigas ang hold upper. Eh, wala naman akong nabalita ang hold upper na nanigas ng pakanya na. Wala ka namang mabalita ang ganun. Anong aral yan? Galing ba sa Biblia yan? Wala yan eh. Yung abuluyan ng Webes, meron ba nun? Abuluyan ng anibersaryo, meron ba nun? Santa Cena, nag-Santa Cena si Kristo at mga apostol, naghugasan ng paa pero walang abuluyan. Sila ngayon, may Santa Cena, inalis yung hugasan ng paa, ang hindi na pinalit, abuluyan. Palakihan pa. At pagkatapos pa ng abuluyan, maglalagay pa ng blackboard. Narito ang pumasok na pera. Kapatid na Pedro. Number 1 si kapatid na Pedro sapagkat ang iniabuloy 1,000,000 at kalahati. Ang number 2 si kapatid na Maria sapagkat ang inabuloy 1,000,000 at 450,000. Sabi ni Maria, sayang 50,000 na lang pala ako number 1. Sa susunod dadagdagan ko. Saan sa Biblia yon? Saan yon? Pakita nyo mga pastor. Ginagamit mo ang aral para magpayaman ka sa sarili mo. Ang aral mo, saan mo pinaghagilap yan? Bawal mag-asawa sa hindi ka iglesia. Bakit? Yung mga hindi ka iglesia, sa demonyo lahat yan. Ha? Kung demonyo, pwede mo bang gawin santo kung demonyo talaga? Kayo bang lahat? Saan ba kayo galing? Di ba Katoliko rin kayo dati bago kayo nag-iglesia? O ba't mo paparatangan lang hindi sa iglesia sa demonyo? Kung hindi sa demonyo pala, hindi nagre-recruit ka ng mga demonyo, habang dumadami kayo, parami ng parami demonyo. O demonyo pala yung mga Katoliko eh. Biro mong aral yun, nakasulat sa pasugo yan. August 1961. Anong pahina, kapatid na Marcos? August 1961 yung pasugo eh. Pahina 5, page 39, nakalagay ang mga Katoliko raw at mga Protestante tawang sa demonyo. O bakit nagre-recruit ka ng miyembro sa Katoliko at Protestante? Sa demonyo pala lahat yun. Lahat ng na-recruit mo'y puro sa demonyo. Ha? Anong aral yan?
Ibig mo sabihin, kung wala sa inyong iglesia, sa demonyo na? No. Hindi ako naniniwalang ganon. Meron tao, tupa ng Diyos, wala pa lang sa kulungan. Yung tupa ng Diyos na yun, sa demonyo na yun? Hindi, tupa ng Diyos yun eh. Biyaan mo, intayin mo lang, tatawagin ng Diyos yan sa kulungan. Pero hindi agad-agad nasa kulungan. At sabi ni Kristo sa kanyang mga alagad, gawin ninyong alagad ang mga tao, mga bansa. O di pwedeng gawing alagad. Kung demonyo yung mga yan, ba't mo gagawing alagad? Mali-mali ang aral, maraming iglesia rito sa atin. Mga sikat pa naman ang aral, mali. Hindi tama aral. Kagaya nga nung aral nung isa riyan eh. Ha? Magbaong kayo ng 3 itlog, mga kapatid. Isang lundag, isang inom ng itlog. O, saan mo nabasa sa Biblia yon? Isang lundag, isang inom ng itlog. Meron bang aral na 3 itlog sa Biblia? Wala yan. Itaas nyo ang passport. Taas nyo ang wallet nyo at mananalangin tayo kay Yahweh El Shaddai. At bukas, buksan ninyo ang inyong mga wallet at punong-puno na ng dollar. Ha? Totoo ba yan sinasabi mo? O patunayan ko hindi totoo. Sige. Gusto nyo patunayan ko hindi. Huwag kayong magagalit. Patutunayan ko hindi totoo. Nakatape eh. O, sino sa inyo gustong magkakotse? Taasan lahat ng tao. O sige, mananalangin tayo. Sa 1 linggo may kotse na kayo. Sabi, tinip ko. Ngayon, nung sumunod na linggo, nagmamasid-masid ako. Pati dyaryo, tinitignan-tignan ko. Alam nyo kung ba't ko tinitignan dyaryo? Biro mo kasi, mahigit daw 3 milyon yung nandun. Biro mo, 3 milyon, magkakakotse lahat. Malalagay sa dyaryo yun. Ibig sabihin, mauubos ang kotse sa Pilipinas na ipinagbibili. O, di ba? Sabi magkakakotse daw lahat yun, nagtaas ng kamay. Ay, wala naman balitang lahat ng kotse napakyaw. Hindi naman pwedeng magmilagro, lilitaw na lang ang kotse, abracadabra, kotse na. Wala naman ganun. Siyempre, bibilin mo yun sa car supplier. At nung pumunta ako rin sa Luneta, nakita ko, wala namang maraming coaching nakaparada. Alam nyo nakaparada, mga truck, mga jeep na inarkila. Kung lahat nagkakotse, hindi kakasya sa Luneta. Kita nyo? Yan ang mga aral na wala sa Biblia. Tataas mo lang ang passport mo, mapupunta ka na sa Hong Kong. Kahit anong gawin mo, taas ng passport. Pag wala kang ay, nako. Maniwala ka, mga kababayan. Pero lahat yan sa Diyos. Matindi paninindigan, siya raw man of God. Yung isa naman siya raw dynamic evangelist. Bibigyan daw siya ng Diyos. Ipinangako kay Reverendo magkakaroon ng 1 million covenant partners. 1 million? Kakaroon daw siya ng 1 million covenant partners. Asan yun? Meron na ba? Wala man kayo 100,000 yata Tumawag kami sa telepono. Ilan na ba kako miyembro nyo? 20 million kami. Ha? 20 million daw sila? Kasya sila sa studio ng Channel 13? 20 million daw sila? At nagkakasya sila sa Luneta. Saan mo ka magpapagkasya ang 20 million people sa Luneta? Hindi kaya ng Luneta ang 20 million people. May 20 million daw sila, pinangangalandakan, sabi ko, saksakan ng laki hangin sa utak nun. Siguro nung bumagyong Yuling, lahat ng hangin sinahod ng utak ng tao na yun. 20 million daw sila. Sa loob-loob ko, yan bang mga yan ng iglesyang sa Diyos? Yan bang mga bayang sa Diyos? Sinungaling ang pastor, sinungaling ang miyembro, matakaw ng pera pastor, ang miyembro ginagawang taga-kolekta sa daan. Yan ba ang bayan ng Diyos? Palagay ko hindi. Kung Biblia pagbabatayan. Ito pa isang batayan. Ang bayan ng Diyos, ang aral niya walang mali. Hindi pwedeng hiyain sa aral. Ano pa ang isang pagkakakilanlan sa mga taong sa Diyos?
Pakinggan nyo sa 2:19 ng ikalawang Timoteo. Gayunmay, ang matibay na pinagsasaligan ng Diyos ay nananatili na may tatak nito. Nakikilala ng Panginoon ang mga kanya. Kilala ng Diyos ang mga kanya. May tatak. Ano ang tatak nun sa Diyos? At lumalayo sa kalikuan ang bawat isa na sumasambitla ng pangalan ng Panginoon. Yun ang tatak. Hindi pwedeng kopyahin yun. Alam nyo kung ano yung tatak na yun? Lumalayo sa kalikuan ang sumasambitla sa pangalan ng Panginoon. Nakikilala ng Panginoon ang mga kanya. Nananatiling may tatak nito. Nananatili ang tatak. Ano yung tatak nila? Lumalayo sila sa kalikuan. Baka mamaya, sabi mo, sa Diyos ka na. Baka nagbago ka nga, hindi ka na nagsisigarilyo. Nagtabako ka naman. Paano yun? Ang isang palatandaan ng bayan sa Diyos, nananatili yung tatak. Ano yung tatak na nananatili? Lumalayo sa kalikuan. Hindi ho nananatiling masama. Walang sugal. Walang alak. Walang babae. Basta kalikuan. Walang drugs. Ang kaso, yung iba dyan sabi sa Diyos daw sila. May alak din Eto pa. Sa born again, bawal ang sigarilyo, no? Tama, hindi? Bawal, pinagmamalaki, bawal sigarilyo. Ang tindahan nila, puntahan mo, may tindang sigarilyo. Sabi ko, parang yung Sabadista sa San Fernando, kilala ko. Sabadista, bawal kumain ng baboy, di ba? May piggery. Anong kalokohan yung aral na yun? Bawal kang kumain ng baboy, may piggery ka. Yun daw ba, kain ng baboy, susunugin sa apoy. Paniwala mo pala yung kumakain ng baboy, susunugin sa apoy, kaya hindi ka kumakain. Ba't nag-aalaga ka ng baboy, pinapakain mo sa kapwa mo? May pagmamahal ka ba niya sa kapwa mo? Lahat ng pakanin mo masusunog sa impyerno? Diyan sa baboy mo, pinapakain mo? Bawal lang magsabong. Tapos meron kang alagang Texas na sasabungin. Bawal magsigarilyo, may tinda kang sigarilyo. Bawal uminom ng alak, may tinda kang alak. Mali yan. Hindi tama yung aral na yan. Panluloko sa kapwa yan. Pagbabanal-banalan yan. Marami ngayon, banal-banalan lang Hindi man totoong banal sa Biblia, nakasulat. Yung bayang sa Diyos, nananatili ang tatak. Ano yung tatak na nananatili? Lumalayo sa kalikuan. Talagang daladala na nila sa buhay nila yung pagmali. Ayaw nila. Ayaw nila ng sugal. Ayaw nila ng kalukuhan. Ayaw nila ng panggagancho, ayaw nila ng panluloko, ayaw nila ng pang-aagrabyado sa kapwa. Kumakain sila ng sarili nilang pinagpawisan. Hindi sila ng aagrabyado ng kapwa-tao. Higit sa lahat, sinusunod nila ang palatuntunan ng pagiging matuwid sa Biblia, sapagkat ang Diyos ay matuwid, kaya't ang kanyang mga lingkod ay dapat maging matuwid. Ngayon, dito sa Pilipinas, meron na kayang ganyang bayan? Kasi bayan ng Diyos, ang sabi niya, magkakaroon siya ng bayan Sa ating bansa, meron na kayang ganyang bayan? Panahong ito, meron na kaya? Meron na kayang makakatindig na samahan na kami, hindi kami nang loloko, hindi kami nagninegosyo, hindi kami nang dadaya ng kapwa. May mga ngaral na kayang pwedeng tumindig sa ating kalagitnaan na ang kanya itinuturoy tama at walang mali. Yan po ang ating liliwanagin sa susunod nating pagkikita-kita. Maraming salamat sa mga nanood at sa mga hindi nag-skip ng mga YouTube ads bilang suporta sa aking channel.